Isang magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ito po uli ako para sa karugtong na pag-aaral natin ng salita ng Panginoon sa mga nagdaang araw at kahapon. Okay po, ang pinag-aaralan natin kahapon ay yung sa salita ng Panginoon sa John 3:16. Sabi dito ay, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sa buong mundo, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinag-aralan natin yung changing life, okay? Ngayon, dito sa John 3:16, nag-o-offer ang Diyos ng kaligtasan. Kaligtasan sa buong mundo. Kaligtasan sa lahat ng tao. Ngunit subalit datapwat, hindi lahat ng tao ay maliligtas. Ito ay offer ng Panginoon, offer ng Diyos Ama. Kaya niya ibinigay si Jesus Christ sa atin upang iligtas tayo. Iligtas saan? Doon sa kasamaan, doon sa kasalanan na meron tayo, na ikakapahamak ng ating mga kaluluwa. Doon tayo ililigtas ng Panginoon kung tayo ay tatanggap sa kanyang anak na si Jesus Christ. Okay? Ngayon, pinag-aralan natin yung changing life. Okay? Pag tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon natin at tagapagligtas, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Buhay na hanggang doon sa langit. Buhay na kasama ng Panginoon doon sa kanyang tahanan. Ngayon, kapag tinanggap natin si Jesus Christ, dahil tayo ay gusto nating magbago at tayo ay nag-desire ng pagbabago, pag tinanggap natin si Jesus Christ, may tutulungan tayo ng Panginoon doon sa proseso ng pagbabagong buhay. Kasi, pag tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon natin, hindi natin babalikan yung dating buhay natin na puno ng kasalanan, kasamaan, na ikapapahamak na ating kaluluwa. Kaluluwa na mapupunta doon sa kailaliman ng lupa kung saan napupunta ang mga taong walang Kristo sa buhay, na hindi tinanggap si Jesus Christ. Ngayon, doon sa mga taong tatanggap kay Jesus Christ, yun lamang ang magkakaroon ng kaligtasan at tunay na pagbabago ng buhay. Ayan. Ngayon, meron akong iiwanang tanong sa inyo. Ano ba, mamili kayo, ano ang gusto nyo? Buhay na bago kay Kristo o ang dating buhay na masasabi kong magulo, walang kapayapaan? Mamimili lang kayo doon. Bagong buhay kay Kristo na may buhay na walang hanggan, o ang dating buhay o ang kasalukuyang buhay natin na wala kay Kristo, na hindi natin alam kung saan patutungo. Ang offer ng Diyos Ama, tanggapin si Jesus Christ bilang inyong Diyos at tagapagligtas upang makamtam natin ang buhay na walang hanggan, at yung pagbabagong dinidesire natin ay mapangalagaan natin. Matulungan tayo ng Panginoon kasi hindi natin kayang magbago kung wala si Jesus Christ sa buhay natin. At yung mga kasalanan na hiningi natin ng tawad sa Panginoon ay hindi na natin mabalikan, hindi na natin magawa ulit. Bakit? Tinanggap na natin si Jesus Christ. Siya yung tutulong sa atin para doon sa proseso ng pagbabago ay malakaran natin. Makatungtong o makahakbang tayo sa pagbabago na ninanais natin sa buhay natin. Kasi yung kasalanan na nakaraan na hiningi natin ng tawad, yun ang ikakapahamak natin. Dahil ayaw nating mapahamak, hindi na tayo babalik sa dating buhay natin noon. Bukas pala, hindi bukas, pag-aaralan naman natin kung paano ba yung ginawa ni Jesus Christ para tayo ay maligtas. Para mabigyan natin ng halaga
yung ginawa ni Jesus Christ na pagliligtas sa atin. Yun lamang po at maraming pong salamat. Patuloy na biyaya at pagpapala po ang sumaating lahat. Proteksyon, pag-iingat sa bawat isa sa atin at saan man tayo pumunta ay patuloy na kagalakan at kapayapaan ang makamdam natin sa Panginoon. Kasi yun lamang po, maraming pong salamat.